pangunta na. Kanang sa Isaiah 8:20, law, kanang yung to the law, is that law ceremonial or moral? And do you, sige, ito ba moral o ceremonial? In terms of Jewish aspect, doon ay moral lo, doon na po ceremonial lo. Ang akong gustong to ba, Wala pa 1 minute niya. sige. Respeto ako kay respeto. Sorry, sige, patayon. Respeto mo tika. Sige, patayon. In terms of Jewish aspect, doon na tayo moral lo, doon na po ceremonial lo. Depende sa context sa mga teksto. Kana siya ng gusto sa mga sige. Kung niya, kung kabahin sa seremonial lo, tama na natin sa liwan. Sa Lucas Kapitulo 16, versikulo 16. Pero sa Christianidad, gikan sa first century panahon sa Christianidad, until now, ang nagpadayon, ang moral law. Then, kana lagi ni Isaiah 8:20, that is moral law or ceremonial law. In terms of Jewish aspect, ceremonial law. Jewish aspect. Mao po na imo ha. Oh, dili na mo sa kuha. Ang order sa Biblia. Tiwasa ka siya. Tubag mo sa kwan. Okay. Patiwasa At ka least, siya. wala pa ka naman. Sige, patayon. In terms, pila na ko na ibalik-balik, dili lagi ko malit-ag, ana. Ano ba? In terms of ceremonial aspect, o Jewish aspect, bahira sa ceremonial law. O muna'y ipunte ni San Lucas 16:16 na kundi ang ceremonial law, tama na ni San Juan. Ang panamura law, nagpadayon ka na sa Christianidad. Muna tubag Okay, sa siya na po ang pangungutana. Sige. But I'm not satisfied of that. Sige, pwede ka lang. Okay, hindi mo kakaipit. Sige. Tungkol ka nga, ang etymological word of Catholic, gigamit mo nga mo ito siya ay gigamit yung word na mo ay itungkol sa Iglesia sa buwan sa Catholic Church. My question is, when was the first word exist of the Catholic? Exist? Yes. When was the first Catholic word exist? Okay. In terms of kinini ang formal correspondence, gigamit ni St. Ignatius 2:107. But, ganito siya. Hindi ko nakaipit eh. Gamit ko papel. In terms of formal correspondence, gigamit ni St. Ignatius ang Catholic first time. 107 AD. But in terms of dynamic equivalence, na kung diin atong ibabasa rin ng Biblia, daan na, nagsultes ko Ginoong Kristo, particular sa Matthew 16:18. Umumya, kanang Catholic niya, sir, sa Griego, kaya kung maayo ta sa Griego, kanang Catholic niya, usa ka na ka-adverbial phrase. Kung pasabot, duha ka verb, isumpok, adverbial gani, phrase, kung pasabot, kata, polis, throughout all, o kana, nga etymological term, mao kana ang etymological term sa Catholic Church, which is Ecclesia Catholicos, kabiskutan sa Acts chapter 9, verse 31. Kana. Kining sa original lang tama kuan, focus mo ta sa Greek. Sige, Greek ta. Kining naway mabasa, naway magulat na ang Catholic na kuan. Kining Tinukod. itukod. Ang tubag, implicitly naa. Wala. Naa. Particular sa Acts. Kung naminaw pa lang kaganiha, dili na nagpag-alay yan, ipangutana pa. Greek. Greek pa lang. Katong Kasi tumabon sa ako siya. Tumabon sa ako. Acts chapter 9 verse 21 sa Greek ato nagiton. Amen on Ecclesia Catholicos Ayudayas, Galileas, Samarias, Etson, Irene, no Pudumominay, kay Puryominay, Tukupo, kay Ti Paraclisito Apios, Humatos, Eplitononto. Kaya mabasa dito na phrase, na Ecclesia Catholicos, which is etymological term sa Catholic Church. Therefore, ang etymological term sa Roman sa Catholic Church, mabasa sa Greek. Brad. Okay, Mana ka? sunod na pangutana. Okay, brother. Ako pautan na sa Matthew 16:18. Ganos anak isulti ni Kristo? Unsa tuig ka? Okay? Isulti na sa Ginoong Kristo sa wala ka sa mamatay. No? 33 ini. Ito hindi ba? Oh, sayo? Namatay si Kristo is 31 AD. 31 ini. Sa rin naman tayo si Kristo. Okay. Tubag, namatay ang atong Ginoong Kristo, 33 ini. Namatong ba siya na? Ang tubag na. Sige, basahon niya. Basahon na po. Kulat sa, basahon na po. Sa
Kini ang San Juan 36. Tara. 33, hindi namin ko kasi yan. Biblia ni. Ako po sa inyo ka. No, dahil dire sa St. John chapter 13 verse 1. Before the festival day of the past, this was the fourth and last pass of the ministry of Christ. And according to the common communication, was in the 33rd year of our Lord Jesus' death. So klaro, yung 33rd, so may 33rd, 31, 33 gina. Namatay ang atong Ginoo Kristo. Sumala sa Biblia kung gibasa, 11 ni magasin, Biblia rin eh. Sunod po tayo. Wala po ng version. Okay, sunod. Dahil question, komentary. Dahil question. Wala mo na 33 Dili na sumala na ko, sir. Sumala sa Biblia. Oh, walang reference. Oh, anak. Ilang reference na. Sa may ko, ilang na. Sumala sa Biblia. Kung dili, sumala na ko. Kung sumala na ko, that is opinionated. Sumala sa Biblia na akong gamit. Sa sunod. Sunod po tayo. Tungod kay inyo yung giila nga ang Katoliko mo yung mas mo ginong ganina na nakuban si Kristo. No? Kung sumay sulit si Kristo sa ilang Iglesia na yung yan ko na kanang Katoliko. Ang gisugo sa itong Ginoo Kristo na kanyang simbahan na ubanan niya. Ano man? Sumala sa mong Biblia sa Kristohanong katilingban. Hindi na akong opinion ha. Mateo 28:19 hanggang 20 Andre. Ang simbahan Katoliko lahi sa ubang Kristohanong pundok kay gisugdan pa niya sa mga tinunan ni Jesus. Si Kristo Dios Ginoo kanunay mag-uban sa simbahan sa Kristiyanan ug sa mabunaw kasinatian nga iyan agyan. So meaning, ang atong Ginoo Kristo kanunay mag-uban sa simbahan Katoliko o dili sa Seventh-day Adventist before. Kailangan maguban o mando sa wala sa anang parehas sa wala kailangan maguban o magbandot magsubo. Dili sila pareha pero inline na diha ganoon. Kung giubanan ka, subukan mo ka diha. Nabaday giubanan wa subuha sa particular sa pagtukod ni Hesus Kristo sa simbahan. Tungod kay sa Matthew, dito lang. Tungod kay sa Matthew 16:18, ang simbahan niya gitukod mao ang Katoliko. Isod po kayo kung musugo siya dito sa lain simbahan nga wala niya tukura. Dito gid siya musugo sa simbahan kaya gitukod. Kung sa may simbahan niya gitukod, mao Katoliko particular sa Matthew 16:18. Sunod mo tana. Natulog kay si Kristo ninyo siya ka. Hindi mo mapumunta ako, lumala ko mga subo. Sakto wala, sakto wala. Ituman sa simbahan Katoliko ang isugo sa itong Ginoo Kristo. Una-una niya, particular ang bunyag sa Matthew 28:19. Manlakaw kamos tibo kalibutan o bunyagin nyo tanang katauhan. O bunya, kanang bunyaga, inline na sa simbahan Katoliko. Tungod kay, ano nga version, ang kanang mga apostolis o si Kristo, inline sa simbahan Katoliko. Kanang inline man, tungod kay simbahan Katoliko, sumala pa rin confraternity version, maoy tinukod ni Kristo. Kung pasabot, kanang basaw na ang versikulo niya, adresado ka na sa simbahan Katoliko. Tungod kay kanang simbahan na, tinukod ni Kristo. Ano ba tayo? Okay, pasipon na. Oh, sa ito. Oh, okay. Ako, napupunta na.